Sandro, ano ba ang dahilan ng mga kongresista tungkol dito? Corina, nauna na ngang sinabi ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro na balak niyang isama sa committee report ng Quadcom ang pagbabalik ng membership ng Pilipinas sa ICC. Ang kanyang dahilan para raw may iba pang korte na pwedeng sumaklolo sa ating bansa. Hindi lang si Luistro ang lumalabas na nagsusulong na bumalik sa ICC ang Pilipinas. Sa isang pahayag ngayong International Human Rights Day, sinabi ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC ay upang hindi na maulit ang madilim na nakaraan. Ito rin anya ay para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng mga naging biktima ng oplantokhang ng nakaraang administrasyon na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng hustisya. Pero kung personal na tatanungin si Deputy Majority Leader Paulo Ortega, dapat ay bumalik na nga ang Pilipinas sa ICC. Mas malaki po yung saklaw, meron kang bigger range of accountability. Wala naman po ako nakikita na rason kung bakit hindi. Kasi kung wala ka namang problema with your courts and your local, okay lang. But again, we are a founding member. Giit pa niya, hindi naman lahat ng kaso ay pinauubaya na sa ICC dahil may proseso bago dumulog doon. Para naman kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, kailangang makipagtulungan ng Marcos administration sa isinasagawang investigasyon ng ICC kaugnay sa madugong drug war ng administrasyong Duterte. Hindi anya sapat ang isinasagawang committee hearing sa Kamara, kundi dapat ay makipagtulungan ng kasalukuyang administrasyon para mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima ng oplantokhang at mapanagot ang mga nagpatupad nito. Ipinauubaya naman ni Quadcom Lead Chairman Robert Ace Barbers ang desisyon kay Pangulong Bongbong Marcos. I will follow the wisdom of the President. No? It's the executive's decision and prerogative, no, as to whether we will go back, no, dun sa ICC or not. But whatever it is, it will not change any investigation. No? Especially, I'm referring to the Quadcom. It will not change any investigation that the Quadcom is conducting at the moment. So tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi pa rin natatalakay ang isinusulong ni Luistro na mapasama ito sa rekomendasyon ng komite. Para naman kay Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, dapat pag-aralan itong mabuti at huwag magpadala sa bugso ng damdamin. We really have to look at the grounds also. I mean, what is the reason, di po ba? The pros and cons. Kasi kung titignan mo, ang US, di naman sila member ng ICC, di ba? And yet, they're there. They're a democratic country. So, tignan din ho natin. Corina, matatandaan na noong March 13, 2018 nang kumalas ang Pilipinas sa membership natin sa Rome Statute ng ICC. Ang basihan ay inaakusahan ni dating Pangulong Duterte na walang basihan itong pag-atake sa kanya ng United Nations at ng ICC. Corina. At Sandro, bukod sa ilang mga mambabata sa Kamara, mayroon pa bang iba na nagsusulong na bumalik na tayo sa ICC? Sa pagkakaalam ko ngayon, Corina, wala pa kasi kailangan ng enabling law. So iyan ay magsisimula dapat sa Kongreso o kaya sa Senado at kung magbabago ang isip ng Pangulong Bongbong Marcos. Corina. Maraming salamat, Sandro Ochona, live mula sa Kamara.